We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunara Gasang. Patay ang 2 katao habang isa ang sugatan nang masunog ang isang tanker vessel na nakaangkla malapit sa Batangas Port. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Kita ang maitim at makapal na usok na yan, hindi kalayuan mula sa Batangas Port mula sa nasusunog na MVC Horse na nakaangkla. 1 mili ang layo mula sa nasabing pantalan kahapon ng umaga. Agad rumisponde ang mga otoridad matapos silang makatanggap ng tawag mula sa Vessel Traffic Management System. Kasama ng Coast Guard Batangas at Batangas CDRRMO tinungo ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang kinaroroonan ng nasunog na barko. Tumambad sa news team ang sunog na kwarto ng mga crew, ilang mga personal na gamit ng mga tripulante at ilang mga plastic containers. 2 tripulante ang kumpirmadong namatay habang isa ang sugatan at kasalukuyang nasa ospital sa Batangas City. Lulan din ng nasunog na barko ang 41 containers na naglalaman ng tig 20 litro ng used oil at 8 IBC tank na naglalaman umano ng magkahalong langis at tubig na hindi naman nadamay sa sunog. There's a speculation sa kusina but we need to confirm those speculations. We still need to find out kung ano ba talaga ang cause. Pero ayon sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire Protection Batangas City, doon sa main deck nagkaroon ng explosion. Isa namin tinitingnan dito yung nagkaroon ng hot works, yung level 2 nila. Kasi upon investigation po, nakita namin na bukobig yung acetyl at yung tank nila. So possible doon nagmula yun. Meron siyang explosion evidence. Explosion, kita nyo yung main deck na nagkaroon ng fractured yung metal niya. May explosion talaga. Pasado 11:00 ng umaga rin kahapon nang ideklara ang fire out. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa insidente habang sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang nakaligtas na tripulante at may-ari ng nasunog na motor tanker vessel. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nanawagan ng tulong mula sa may-ari ng barko ang kaanak ng mga nasawi sa nasunog na tanker vessel sa Batangas City. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Coast Guard Batangas sa may-ari ng nasunog na barko. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, tulong pinansyal ang panawagan ng pamilya ng isa sa mga biktimang nasawi sa nasunog na motor tanker vessel na nakaangkla malapit sa Batangas Port kahapon ng umaga. Supportive father po siya. Yung mga pangailangan ng anak ko, grabe, sa po nagbibigay talaga. Ganyan inilarawan ang 31 anyos na si Joanne ng kanyang ama na si Hanelito Vito, 68 anyos residente ng Sitio Tramo, Barangay Alangilan, Batangas City. Isa si Vito sa 2 naitalang namatay matapos masunog ang isang tanker vessel na nakaangkurahe malapit sa Batangas Port kahapon na umaga. Labis ang paghihinagpis ng pamilya Vito sa sinapit ng kaanak. Kaya ang kanilang hiling, Suportahan na lang po ang aking ina at kapatid dahil may umaasa pa pong kapatid ko na napasok, senior high pa lang po. Ayun po talaga ang pinag-iipunan ni Papang pagtapos, kahit salaang daw po. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng PCG, BFP at PNP Batangas sa tunay na sanhi ng sunog. Tiniyak naman ng PCG na mahigpit nilang tinututukan ang insidente. Sa ngayon, ini-establish namin yung mga pwedeng dokumento na nagsasabi na kanila yung barko na yan upang madalian nating maalis yung barko na yan na supposedly may laman siya mga oily mixture
na magiging hazard din po dito sa ating karagatan. Inaalam pa ng mga otoridad kung gaano katagal na nakadaong ang naturang barko sa laot ng Batangas. Ayon sa Maritime Industry Authority o Marina, nabigyan na nila ng show cause order ang may-ari ng barko dahil sa ilang mga kakulangan sa dokumento. Ang na-issue lang ng Marina Batangas is Certificate of Ownership and Certificate of Philippine Registry, which was issued September 21, 2012. And also the last issue once is the Minimum Safe Manning Certificate, which was issued February 6, 2014 and expired February 6, 2015. Wala rin umano silang makitang dokumento para makapag-operate ang barko tulad ng cost-wise license at Certificate of Public Convenience. Sinubukang hanapin at puntahan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog ang nakalagay na address sa Certificate of Registry ng may-ari ng barko sa Barangay Kumintang, Ibaba, Batangas City, ngunit wala raw number 085 na bahay sa subdivision ayon sa ilang mga residente. Nananatiling bukas ang himpilan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog para sa kanilang pahayag. Sa show cause order na ipinadala ng Marina sa may-ari ng motor tanker vessel, nakatakda ang kanilang pag-uusap sa October 27 at kung sakaling hindi sumipot ang mga ito, posible silang maharap sa kaukulang kaso. Balik sa iyo, Ace. Maraming salamat, Denise Abante. Dumiretso ang pamilya ng napaslang na barangay chairman na si Erasmo Hernandez ng Poblasyon Zone 10, Taal, Batangas sa Prosecutor's Office sa Batangas City. Ito'y para maghain ng kaukulang kaso laban sa mga umano'y panibagong suspect sa pagpatay sa punong barangay. Natukoy raw ang mga ito sa malalimang investigasyon ng pulisya. Hindi na nagbigay pa ng detalye ang pamilya at ang mga otoridad. Matatanda ang umaga noong September 5 ng tambangan ang biktima habang nakaupo sa tapat ng barangay hall ng dalawang motorcycle riding criminals. Sa hot pursuit operation, nadakip ang dalawang umano'y kasabwat sa krimen. Tatakbo sana sa pagkapunong barangay si Hernandez sa nalalapit na barangay at SK elections. Mga kapuso, tataas ang presyo ng lahat ng produktong petrolyo bukas, October 24, ayon sa Department of Energy. Asahan ng 95 centavos na taas presyo kada litro sa gasolina, 1 peso and 30 centavos sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 25 centavos naman sa litro sa kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, malaking epekto pa rin ang pagbaba ng weekly stockpile ng Estados Unidos at ang pag-apela ng Iran sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC ng oil embargo sa Israel dahil pa rin sa kaguluhang nangyayari doon. Namataan ang mga mahihinang pagsingaw sa main crater ng Bulkang Taal. Narito ang report. Kumpara nitong Sabado kung saan makapal na gas ang ibinuga ng Taal Volcano, naaaninag ngayon ang malat-tsokolating kulay ng paligid ng bulkan. Ang pagsingaw, pasulput-sulput lang. Sa huli pang surveillance ng state volcanologist na PHIVOLCS, naitala ang mahigit na 6,000 toneladang sulfur dioxide. At sa lumipas na 24 oras, walang pagyanig na nairehistro sa paligid nito. Kita ring mas kalmado ang lawa. Mahina ang hampas nito sa pampang, senyales na hindi kalakasan ng hangin. Ayon sa PHIVOLCS, mahirap sabihin na mananatili sa ganitong sitwasyon ng bulkan sa mga susunod na araw. Ito'y kahit pa natapos na ang habagat season sa bansa. Yung wind direction will be coming from the northeast towards the southwest. So for example, kapag may bag na ma-form, most likely yung southwestern side yung maapektuhan. May vegetation man o pag-usbong muli ng mga talahib, hindi raw ito nangangahulugan na ligtas ng puntahan ng Taal Volcano Island. Ang banta naririyan pa rin aniya, lalo't nananatili sa alert level 1 ang bulkan. The threat kasi of sulfur dioxide is always there, and kapag magkaroon ng sulfur dioxide at umulan, pwede magkaroon ng acid rain. So yung mga dahon ng mga halaman natin, pwede masunog. Pinaa-alerto ng otoridad ang mga residente, lalo na ang mga naninirahan malapit dito sa magiging pagbabago sa aktibidad ng bulkan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Tampok sa Harvest Week 2023 ang mga produkto mula sa iba't ibang bayan sa Batangas. Silipin yan sa report ni Denise Abante.
Iba't ibang buto ng kakao at kape, homegrown na mais, saging, sitaw, repolyo at pati na rin ang hybrid na kalabasa. Ilan lamang yan sa mga tampok na produkto ng ilang mga magsasaka sa lalawigan ng Batangas sa isinagawang Farmers and Fisherfolks Harvest Week 2023 sa Office of the Provincial Agriculture. Ang mga produkto mabibili lamang sa murang halaga mula sa mismong mga nagtanim na sa umanong pinakapakay ng aktibidad. Siyempre, ang pinaka-main purpose natin ay pahalagahan natin at i-recognize ang ating mga farmers and fisherfolks na yan ang mga tunay na bayani ng ating bansa, no, kung tawagin. Sapagkat sila yung nagpo-produce ng ating pagkain. Pag nawala yan, kawawa tayo. Ayon sa Batangas Provincial Agriculture Office, layon ng Farmers and Fisherfolks Week na ito na mas palawigin pa ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda sa lalawigan na makapaghatid ng masustansyang pagkain gaya na lamang ng kalabasang ito sa ating hapagkainan. Para sa 57 anyos na magsasakang si Lorenzo, malaking tulong daw ang pagtitipong ito para sa kanilang hanap buhay. Ito po yung nag-encourage sa amin na mas pagbutihin pa yung aming industriya. Kasi nga, bilang farmers, nasa kamay namin yung yung pagkain ng buong bansa natin . Lahat na halos may link para yung farm to table na pagkain ay walang sagabal. Ibig sabihin, direkta na. Mula sa amin, diretso mismo doon sa hapagkainan ng mga consumer. Inilunsad din ang nasa mahigit 5 ektaryang demo farm ng Office of the Provincial Agriculture kung saan makikita ang ilan sa mga pananim gaya ng kalabasa, repolyo at mangga. Pagtitiyak ng pamunuan ng lalawigan ng Batangas na patuloy nilang susuportahan ang mga magsasaka at mga mangingisda sa probinsya. Ating binibigyan diin ngayon. At kung ano naman ang ginagawa na, dahil ang tao kumakain tayo araw-araw pinagpala tayo. Ang Batangas, pinakasentro na pinagmumulaan ng pagkain galing sa dagat. Center of marine biodiversity. Kaya nagpapatayo kami ng institute, mga food terminal dito sa atin. At nakakatulong ng malaki. Ang mga kaalamang natutunan daw sa aktibidad ng fisherfolk na si Maria Fe, ipapasa rin daw niya sa kanyang mga kasamahang may palaisdaan sa Nasugbu, Batangas. Mas marami pa po kaming nalamang idea na kung paano namin mapapaunlad at mapaparami ang aming aanihin o i-harvest na mud crab o bangos. Ayun po ang pwede naming alagaan doon. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 34 anyos na lalaki matapos mabangga ng kasunod na kotse sa Lebery, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 34 anyos na lalaking residente ng Barangay Dayapan, Lemery, Batangas pasado alas 8 ng umaga noong Sabado matapos siyang mabangga ng kasunod na kotse sa kahabaan ng Barangay Bukal, Lemery, Batangas. Ayon sa pulisya, posible umanong inatake ng sakit na epilepsy ang driver ng kotse na nagresulta ng aksidente. Ayon po nga sa pagkikipanayam natin sa driver na naka-aksidente, ayon po sa kanya, siya po ay umano ay inabot ng kanya pong history ng sakit na epilepsy. Hindi po rin natin malinaw kung yun nga po yung totoong nangyari kasi doktor lang naman po yung makakapagsabi. Ayon po naman sa doktor, maaari din po na medyo nakakaidlip siya dahil yung gamot po na iniinom para po dun sa kanyang ay medyo nakakapagpaantok po.
Sa kuha ng CCTV footage na ito mula sa Lemery Police Station, makikita ang pagbangga ng kotse sa tricycle hanggang sa tumilapon ang biktima. Agad namang rumesponde ang Lemery MDRRMO at dinala sa ospital ang biktima, ngunit idiniklarang dead on arrival. Ang driver ng kotse pansamantala munang nasa kustodiya ng pulisya habang hinihintay pa ang desisyon ng pamilya ng nasawing biktima. Sinisikap pang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang pamilya ng nasawing biktima pati na rin ang driver ng kotse. Mag-ingat po sa ating pagmamaneho. Tingnan din po natin yung ating pong sarili. Kung tayo po ba ay capable o sabihin natin maayos po ba ang ating kondisyon sa pagmamaneho. Dahil po ang aksidente po talaga ay kaagad natin maiiwasan. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Patay ang motoristang kinilalang si Jemil Absede, residente ng Barangay San Isidro, Talisay, Camarines Norte, at Jail Officer 2 Eduviges Angelica Quibral matapos magsalpukan ang kanilang mga minamanehong sasakyan habang binabagtas ang kahabaan ng Barangay Lagon sa Daet kagabi. Ayon sa nakasaksing isa pang motorista, unti-unti umanong pumagitna ang sinasakyang motorsiklo ni Absede hanggang sa kainin nito ang linya ni Quibral. Dahil sa lakas ng banggaan, kapwa humandusay ang dalawang rider na agad namang pinuntahan ng BFP Special Rescue Force at ng MDRRMO Daet. Bagamat mabilis ang responde ng mga emergency responder, kapwa idineklarang patay ang dalawa. Kinumpirma naman ng investigador na nakainom ang motoristang nakabanggaan ng jail officer. Asahan sa mga susunod na araw ang mas malamig na panahon dahil sa amihan ayon sa Pag-asa. Nagbabala naman ang Health Authority sa publiko kaugnay ng mga sakit na maaaring makuha sa malamig na panahon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Nagising ka rin ba kaninang madaling araw dahil sa lamig? Huwag nang magtaka dahil asahan na ang ganyang temperatura sa mga susunod pang mga buwan. Wala na kasi ang epekto ng hanging habagat na galing sa southwest monsoon, kaya't idineklara na ng Weather Bureau na Pag-asa ang pagpasok ng amihan season. Ang hanging amihan na mula sa Hilagang Silangan ang nagdadala ng malamig at tuyong hangin dahil sa high pressure system mula sa Siberia. Mas ramdam naman po natin yun sa ngayon. Unti-unti na po natin nararamdaman yung paglamig ng hangin. Pero kakaiba ang mararanasang amihan season ngayon dahil sa El Nino kung saan mas mababa o kakaunti kaysa normal ang dami ng ulan na ibabagsak sa ilang bahagi ng bansa. Mas maramdaman po kasi El Nino ngayon pong last quarter ng 2023 at possible po na tumagal siya hanggang sa first quarter ng 2024. So yun po, hindi po siguro ganun kalamig ang mararanasan natin dahil nga po sa ongoing El Nino. At dahil sa pagbabago sa temperatura, may posibilidad din ng pagkakasakit ng ilan lalo ang mga bata at matatanda. Karaniwang nagdudulot ng ubo, sipon at lagnat sa tao ang malamig na klima. Payo ng Health Authority na magsuot ng makakapal na damit kapag lalabas ng bahay kapag giniginaw. Pinaiiwas din muna sa mga matataong lugar. Maaari natin sabihing viral. So kung viral po siya, pinakamadalas is influenza. Flu. O kaya pagka napabayaan, pwedeng maging pneumonia. Kaya't hindi raw dapat ipagsawalang bahala ang nararamdaman. Ipinapayo rin ang pagkain ng masusustansyang pagkain, pag-inom ng vitamins at pag-eehersisyo. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Wagi ang De La Salle University Choral sa Choral Festival and Competition sa Busan, South Korea. Tunghayan yan sa report ni Hazel Alviar. Top prize for ethnic category, top prize rin for classical mix category at itinanghal na Grand Prix winner. Yan ang naiuwi ng De La Salle University Choral mula sa Choral Festival and Competition na ginanap sa Busan, South Korea noong October 16 hanggang October 21. Mahigit 30 grupo ang tinalo nila. Kalaban din nila ang 4 pang grupo na mula sa Pilipinas. Kaninang hating gabi dumating sa bansa ang DLSU Choral. Sinalubong sila ng yakap ng kanilang mga proud na mga magulang at iba pang kaanak. Siyempre para naman maiparamdam sa kanilang supporters ang panalo, nagsample ang grupo ng kanilang winning piece. Sama-sama nating abutin.
Ayon sa conductor ng grupo na si Joel Aquino na nanalo rin na Best Conductor, hindi naging madali ang kompetisyon dahil sa galing ng kanilang kalaban. Hindi lang naman sila basta regular groups na nag-apply, pero they were screened internationally from different countries. So the fact na nire-represent namin ang country is a big thing, and to win over all those selected entries, napakalaking saya for us. Hanggang ngayon ay hindi pa rin daw talaga sila makapaniwala na sila ang itinanghal na Grand Prix winner. It was kind of surreal actually kasi the announcement came right after we performed. It was really thrilling considering na our competitor sa Grand Prix was also from the Philippines. Asahan daw na mas gagalingan pa nila sa mga susunod na kompetisyon na kanilang sasalihan. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bahagyang malamig na panahon at mga pag-ulan ang posibleng maranasan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa dalawang weather systems. Apektado ng amihan ng Northern Luzon, habang shear line naman ang iiral sa eastern section ng Central at Southern Luzon. May tsansa rin ng localized thunderstorms sa iba pang lugar sa bansa. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang pag-ulan sa Mindoro Provinces, Palawan, Quezon, Marinduque at Romblon. May malakas na ulan kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Dapat ding maganda ang iba pang bahagi ng bansa gaya ng Visayas at Mindanao sa posibleng pag-ulan. Sinimula na ng DPWH ang mahigit sa 50 metrong haba ng drainage system sa Barangay Santa Rita sa Batangas City. Ang pagdurugtong at pagpapalalim sa kanal, solusyon sa pagbaha sa lugar tuwing umulan ayon sa ahensya. Narito ang report ni Denise Abante. Puspusan ang ginagawang pagsasaayos at pagpapalalim ng nasa mahigit 50 metrong haba ng kanal sa bahagi ng Barangay Santa Rita, Carasada sa Batangas City. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, tugon daw ito sa problemang baha na nararanasan sa lugar tuwing nakakaranas ng malalakas na pag-ulan. Hindi kaya ng existing na kanal yung surface runoff, kaya nagbabaha doon sa may area na dinidiklag ng mga tao. Oo, mawawala na yan. Lalo na pag na-implement namin yung dalawang project ng 5th District at saka 2nd District. Magandang balita raw ito para sa welder na si Ato dahil naaapektuhan na ang kanyang negosyo. Linggo raw kasi ang inaabot bago tuluyang humupa ang baha sa kanilang lugar. Ayos na sana para hindi na bumaha at para hindi na mabala ang aming pagtatrabaho dito. Talaga namang mahirap talaga eh. Ay, sana maayos na. Siyempre namumula na ngayon, baka hindi na babaha. Bukod sa pagpapalalim sa kanal, pinahaba rin nila ito para maging mas maayos ang daluyan ng tubig ulan. Posible raw matapos ang konstruksyon ng kanal sa susunod na taon. Yung rehab namin, yung 37 meters, siguro mga 2 weeks siya matatapos kasi papalitan na rin namin yung cover para mas mabilis kami makapaglinis. Kasi sa ngayon, yung existing, medyo nahirapan pasukin yung tao. Kasi nga ngayon ang procurement, implementation na next year. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Nakumpiska ang mahigit 15 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isang tricycle driver sa Lucena City, Quezon. Samantala, arestadong 8 katao matapos salakayin ng otoridad ang isang drug den sa Paracale, Camarines Norte. Ang detalye sa report ni Hazel Alviar. Nasa kote ng Philippine Drug Enforcement Unit Quezon ang isang high-value individual sa Lucena City na kinilalang si alias Eric, 40 anyos at isang tricycle driver. Matagal na umunong pinaghahanap at pinaniniwala ang nagdadala ng iligal na droga sa lugar ang suspect. Nakumpiska sa kanya ang tinatayang 750 grams ng hinihinalang shabu na aabot sa mahigit 15 milyong piso.
Samantala sinalakay naman ng PDEA Camarines Norte ang isang umano'y drug den sa Purok 2, Bagumbayan, Paracale. 8 katao ang naaresto ng otoridad. Nasamsam ng pulisya ang 13 plastic sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 13 gramo at isang plastic sachet na may timbang na 2.5 grams at iba pang drug paraphernalia. Sa kabuuan, tinatayang aabot sa 102,000 pesos ang halaga ng nasabat na droga. Parehong mahaharap sa kaukulang kaso ang mga nahuling sospek. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Tinalakay sa isang bamboo seminar sa Antipolo City ang pag-aalaga sa mga kawayan. Alamin yan sa report. Mapapansin po ninyo, pagbago pa lang siya, ito relatively... Madalas ihalintulad ang mga Pinoy sa kawayan. Hindi nagpapatinag sa mga hamon ng buhay, bagkus patuloy na lumalago. Ang kahalagahan ng kawayan, itinuro sa 23rd Learn and Earn from Bamboo Experts sa Carolina Bamboo Gardens, Antipolo City, sa pangunguna ng founder ng garden na si Carolina G. Jimenez. Ang ituturo naman, paano kaya itong mga bamboos na ito mapapatagal natin ng 30 to 40 years? Kasi maraming nagrereklamo, yung mga kanilang bamboo houses, wala pang 5 years, bumabagsak na. May paraan pala. So, yan ang ituturo. Ipinakita ang ilan sa 47 bamboo species sa garden. Kabilang ang bayog na karaniwang ginagamit sa construction, black bamboo para sa musical instruments, wamin bamboo para sa landscape ornamentals o interior decor, at machiku na ornamental bamboo at ginagamit sa paggawa ng baskets at hats. May actual demonstration ng pagtatanim ng kawayan. Tinalakay rin ang bamboo treatment process o paraan para tumagal ang buhay ng mga kawayan. Kaya raw tumagal ng panghabang buhay ang treated bamboo kumpara sa kawayang hindi na treat na hanggang 3 buwan lang. Bamboo can be used for any type of building. It can be used for houses, huge event centers and pavilions. But in order for it to be used correctly, we need to make sure they're safe and strong and resilient. Sa mga lecture naman, itinuro kung paano mas matutulungan na mas lumago at mas maparami ang mga kawayan. Ang mga dumalo, kabilang ang ilang taga-probinsya, excited daw sa dami ng kanilang natutunan tungkol sa kawayan na layon din daw nilang maibahagi sa iba. Kaunting lupa na pwedeng pagtaniman na nakatiwangwang lang. Kaya interesado ako. Napakahalaga sa ating buhay. Ang bamboo mula sa roots hanggang sa pinakataas na portion may gamit. Ang aking passion is to impart to our kababayans the importance of bamboo. Ivy Sao Nargasang, Balitang Southern Tagalog. Parehong nag-alazoro sina David Licauco at Jack Roberto sa Sparkle Spell 2023. Samantala sa maging sino ka man, ipapakilala na ni Belinda Simonique bilang tagapagmana ng Salazar Business Empire. Narito ang report. Muling nagsama-sama ang Sparkle Artist para sa Sparkle Spell 2023 para sa isang gabi ng fashion at kasiyahan. Isa-isang inirampa ng mga artista ang kanilang mga kasuotan na talaga namang hinangaan ng kanilang fans at netizens. Agaw pansin naman ang costume ng leading man ni Barbie Fortesa sa Maging Sino Ka Man na si David Licauco at ang kanyang real-life boyfriend na The Missing Husband star na si Jack Roberto. Pareho silang nag-ala Roro Noah Zorro na hango sa isang anime series habang nag-ala Daenerys naman si Barbie na hango naman sa Game of Thrones. Samantala, ilang mga pasabog at anunsyo pa ang gigimbal kay Gilbert dahil ipapakilala na ni Belinda Simonique bilang tagapagmana ng Salazar Business Empire. At ano kaya ang magiging reaksyon ni Carding sa pagsabi ni Monique na siya ang kanyang boyfriend? Ang mga eksenang yan abangan sa Maging Sino Ka Man pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Nagpalitan ng I do sa kanilang jungle-themed wedding ang 18 pares na mga katutubong mangyan sa Sablayan Occidental, Mindoro. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Literal na one with nature ang road to forever ng 18 pares na katutubong magkasintahan sa Barangay San Agustin, Sablayan Occidental, Mindoro. Ang jungle-themed wedding na yan, ginawa mismo sa pusod ng kagubatan. 5 oras na lakaran ang binuno para marating ang mga katutubong mangyan. Mula sa bayan, kailangan mo akatin 3 bundok. Mas hindi lang ordinaryong bundok, 3 matatarik na bundok. Ang pag-iisang dibdib, syempre, tinernuhan ang tradisyonal na kasuotan. Ang pagsasaligal ng kasal ng mga katutubong mangyan, daan din para mabigyang proteksyon ang kanilang pagsasama. Kapag hindi po kasi
kasal ang mga magulang at walang maipakitang dokumento na kasal na mga magulang, kini-question po yun sa mga paaralan. Isa po ito sa mga binibigay ng pag-iisang dibdib na karapatan ang pagdadala ng apelyido ng tatay nila. Mismong LGU ang namahala sa pagkain ng newlyweds at mga bisita. Nakatanggap din ng regalo and food packs ang mga bagong kasal mula sa LGU. Inaasahan din na magiging simula ito ng mas masayang pagsasama ng mga mag-asawa. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 63 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.